Pinalaga naman ni Minority Congressman Franz Castro ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang 5.768 trillion pesos sa national budget. Pinaiikli raw niya ng oras para mas mabusisi ang pondo. Nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Abang lingkod, party list. Raratsadahin para hindi na mapagdebatihan ang husto. Ito ang nakikitang dahilan ng minorya ng Kamara kung bakit pinacertify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 General Appropriations Bill. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mabilis na nga ang inilaang 7 araw na plenary debates ng House Committee on Appropriations kumpara dati na tumatagal ng 10 araw. Nitong Martes, nagsimula ang debate sa 5.768 trillion pesos na panukalang national budget kung saan mainit agad na pinagtalunan ng kontrobersyal na confidential funds ng mga ahensya ng pamahalaan. Nagtataka kami, bakit urgent? 2024 pa naman ito gagamitin. So, ano bang ibig sabihin nito? Pabibilisin nito yung aming mga deliberasyon sa iba pang mga ahensyang natitira, lalong-lalo na itong OVP, OP, itong DBM. Sa sulat ng Pangulo sa Kongreso, ipinunto niya ang kahalagahang maipasa agad ang panukalang budget para hindi maantala ang mga operasyon ng gobyerno. Kaya ayon kay House Speaker Martin Romualdez, target nilang ipasa sa Kamara ang GAA sa Biyerkules, September 27 o bago ang session break ng Kongreso para agad itong maiakyat sa Senado, maratipakahan hanggang sa maipadala sa tanggapan ng Pangulo. We hope that he will be able to sign it before Christmas para yung sa ginagawa po natin, binibigyan natin ang ating mga kapatid sa Senado sufficient time to review and to actually introduce amendments para maibabay-cam natin by end of November. Pinamamadali rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa Senate Bill 2432, ang panukala na naglalayong magtatag ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council at pabigatin ang parusa laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Base sa panukala, pwedeng maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at pagmultahin ng triple sa halaga ng agricultural at fishery products ang sinumang sangkot sa economic sabotage, gaya ng smuggling, hoarding at kartel. Kabilang ang panukalang ito sa Common Legislative Agenda na pinag-usapan sa 3 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, halos kalahati na ng 20 legislative agenda ang tapos na ng Senado. Kabilang dyan ang National Employment Action Plan, Internet Transaction Act, Ease of Paying Taxes, Real Property Evaluation and Assessment Reform Act at Magna Carta for Seafarers. Ang gusto lang niya na maitapos na natin itong mga legislative measures and we committed. Meron pong additional dinagdag po ng ating economic team and we committed to support this as well. Wala po kami nakikitang controversial. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.